And here's the toy that we're going to review for today. This is the Loyal Subjects, Masters of the Universe, Battle Armor Skeletor. And as you can see here, ganitong klaseng packaging meron siya sa harap. Maganda yung window niya. Kita natin agad din si Battle Armor Skeletor. And at the back, yung iba pang figures na makukuha natin from this line. And at the side, iba pang figures na makukuha natin dito from this line. And on the other side, another set of figures na makukuha natin from this line. And on top, Masters of the Universe. And at the bottom, barcode and stuff. Pag na-unbox natin siya, makikita lang natin dun sa loob, parang may backdrop pa siyang kasama dun na parang more on Eternia landscape or skyscape kasi mga planets and clouds lang makita natin doon. Pag na-unbox natin, meron siyang kasama ditong card na nandun ulit yung line up ng iba pang figures na makukuha natin from this line tulad lang nung nakalagay dito sa back cover nila. Sa likod nun, nandoon yung bio ni Battle Armor Skeletor na if you have time, well, basahin nyo na lang. And meron siya ditong goodie bag. Nandito lahat ng mga weapons na included dito kay Skeletor. So yung axe, power sword, yung kanyang staff, and Skeletor sword. And moving right along, nandito na ang ating Battle Armor Skeletor na naka-clamshell pa. So unclam na natin yan. Here we have now Battle Armor Skeletor. Check muna natin details niya. Yan yung sa face. Nice. Yan sa chest niya. Meron pa siya doon parang emblem ng skeleton face or skull face. Which is, ang ganda kasi hindi siya painted lang, kundi naka-emboss talaga. Nice. Painted yung mga nails sa paa. Although, pagdating dito sa arms niya, yung parang mga wrist armor niya dito is wala ng paints. Blue na lang din talaga. Ano kaya? Nakalimutan nila lagyan ng paint. Kasi sa iba, detailed naman yung paint. Pero dito, yung mga nasa arms niya, walang any paints. Sa likod niya, ganyan ang pinaka-itsura niya dyan. Which is nice details. And para sa kanyang articulation, yung head niya, na-rotate yan, 360. Ball jointed lang yung pinaka-head niya. That's why, pwede yung ma-pop off and konting look up and konting look down lang ang meron dyan sa kanya. Although, hindi natin pwedeng matanggal na yung pinaka-head niya dun sa kanyang hoodie kasi medyo masikip itong hoodie niya para dun sa skull niya. Dito sa face niya, pwede mo rin ma-open and close itong kanyang mouth. Although, hindi mo gaanong ma-appreciate yung articulation niya sa mouth kasi nga, masikip itong hoodie niya. Although, may movement doon yung mouth niya, pwede mong ma-open and close, parang hindi mo ma-maximize yung articulation niya. Next is yung kanyang arms wide open. Meron siya kahit papano. Konti lang. And of course, naro-rotate niya ng ganyan. Sa elbow, wala nang any articulation. Sa kamay, naro-rotate. Waist niya, meron siyang 360 dyan. And meron din siyang ab crunch dyan sa may bandang chest area niya. And pwede mong mawiggle yan. And of course, pwede rin ma-rotate yan. Pagdating sa legs niya, wala siyang gaanong Van Damme split. Hanggang ganyan lang. Pero yung high kick niya, hanggang ganyan lang din. Yung back kick, halos wala yung back kick. And yung kanyang knee bend, meron naman siyang knee bend, pero since maikli yung mga legs niya, halos di mo rin mapapansin yung knee bend niya. And then, pagdating sa paa, naro-rotate yan. And then, may konting up and down and swivel lang dyan kasi ball jointed din naman yung sa kanya. Now, let's take a look naman yung kanyang mga accessories. Start tayo dito sa kanyang axe. Yan ang pinaka-details niyan. Ganda, may details din. Pinaka-axe niya. And at least, hindi siya isang buong one color lang. Hawak natin sa kanya. Medyo soft yung mga fingers niya kaya medyo challenging yung paglagay ng kanyang weapon. Yan. So, hawak niya na yung kanyang battle axe. Next accessories niya, ito na yung kanyang ram staff. Yan yung pinaka-details niya. Ganda rin. Okay naman yung details ng kanyang ram staff. Side part lang, isang buong purple na lang. Wala nang ibang color or black. Hawak natin kay Skelly. Alright. Yun, no? Fight me now, He-Man. Nice. And also, meron din siyang accessories dito. Yung dalawang sword niya. This one, yung power sword natin. Same yung sword din ni He-Man. Yan ang itsura niyan. And then, yung hawakan niya, color black. Ganun din yung kanyang Skeletor sword. Kala mo, cauliflower na. Pero no.
Yan naman yung itsura nung kanyang sword na to. So, mas manipis yung kay Skeletor. Parehong black yung hawakan. So, try naman natin sa kanya. Yon. Alright. Cool. Ha! Although wala nang any option para mailagay natin yung mga weapons niya sana sa likod or even ito para pwede masabit yan dyan. Para talagang hawak lang niya yung mga weapons niya dyan. One thing na na-notice ko dito sa Skeletor natin is, although articulated siya, small figure, pero parang hindi mo gaano ma-appreciate yung pagkaka-articulate nung sa kanya kasi nga maliliit siya and wala ng ibang articulation sa arms, so parang hindi mo rin siya ganun ipoposing talaga na gusto mo. Pero it's a good thing kahit pa paano articulated naman yung Skeletor natin dito. Para sa kanyang height, ang height ng Battle Armor Skelly natin is mga nasa 3.5 inches lang siya. And i-compare pa natin siya sa iba pa nating Masters of the Universe na figures tulad ng ating Netflix series, Masters of the Universe, si Skeletor. Of course, ito yung tiga 8 inches yata. We also have here our retro play, si King Randor. From our Motu Classic, na si Chief Carnivus. One from our retro play, Panther. From our blocks, na si Hordak. And of course, from our Masterverse, Skeletor. So yan ang ating height comparison. If you are planning to avail this Loyal Subject Battle Armor Skeletor, ang price range niya is around 500 pesos up to 950 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makakuha ng copy nyo nito. There you have it now guys, na ang ating Loyal Subjects Battle Armor Skeletor. What do you think of this tiny Skelly Battle Armor? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, ang mga good points na kahit pa paano nakita ko dito is that madami siyang accessories. Imagine 4 weapons lahat yung meron siya dito, and you can choose between those weapons kung ano yung pwede mong ipagamit kay Skeletor, kung i-display mo na siya sa toy shelf mo. So it's up to you. The biggest downside for me sa figure na to is that articulated siya, still may mga kulang pa rin na articulation, mga key points na mga articulation such as yung kanyang elbow articulation, and hindi mo rin gaano ma-execute ng maayos o hindi rin ganun kalaking difference ng mga iba niyang articulation such as dito sa knees niya, na parang nakukulangan pa rin tuloy ako sa mga articulation natin para kay Skeletor. Although maganda naman yung details talaga ng Skeletor na to, kahit nasa size niya na yan, is goods na goods pa rin talaga siya pang display.